Ang gigigil ako dito. Ay nako. Mukhang ano to lalabas na naman yung ahas ko Teka lang. Lintik yung ahas ko, gigil na to yung ahas ko, lintik to Nasaan yung ahas ko? Ayan na guys, ayan na Ang galit na galit yung ahas ko Pasasya na guys sa ahas ko, ang laki Pasasya na po Malaki-laki tong ahas ko. Diyan ka lang Grabe Baka humaba masyado ko hinihimas Kasi na guys, hinihimas ko kasi baka sakali lumaki lalo Ay grabe, gusto lang issue Okay, magdi-disclaimer na ako guys Remember guys, itong video po i-react po natin itong ni Rita Reyes. Ngayon po, lahat ng po sasabihin ko dito, ay magbe-base sa video, at ako po ay magbe-base sa video. At the same time, yung mga sasabihin ko po dito, opinion ko is formulated, Is only may formulated po yun. Kumbaga, sarili kong theory lang po yun. Pwede nyo pong paniwalaan, pwede pong hindi nyo paniwalaan. Yung mga sasabihin ko po dito, ay hindi ko po ipipilit. Hello, Dosposito TV shoutout. Bro, kamusta ka na? May naghahanap ba sa akin? Wala naman Oy, 2 inches. Grabe ka. 2 inches ka dyan. Isang paling kita dyan, ma'am. Nurse, grabe ka sa akin Sabi ni Nikas Casanova, issue muna, pambanlaw yung Danjoy. Sabi ni Ping Bangla Vlog, ang pangit ng ass mo, Sir Mers, laki ng mata. At Bea, sabi niya, kahit baliw ka po, maniniwala ako. Jenny Oliver, naku, puyat ang ahas, laging nagkape. Romel Balanay, yan ang ahas, lumabas na. Ba't parang malungkot live ko Wala akong nakikita. Ay, sige, ayaw mo na. Anyway guys, simulan na natin to. Kahit malungkot ang live natin. Hindi wala akong nakikita Anyway, tuloy natin to guys at panoorin natin to. Wag ang pamilya ko, sobra na ang inyong pangbabalahura. Ito ba yung video ko guys? Guys, pasasya na. Ito po yung video guys. Tama ba yung video natin? Sige, okay lang. Dos Piso TV. Wala naman naghahanap sa akin, Kuya Bern Vlog, shoutout. Sabi ni Kuya Bern, inahanap ka ni Miss R.A. Boss Marzano, ganda ng usapan nyo kagabi. Ay, oo, mamaya react natin. Gusto niya react natin mamaya. At ito guys, mamaya po, i-react ko po tong ito po ba yun guys? I-react natin tong issue, then Danjoy. Sa mga gusto manood mamaya guys, i-react ko yung namin, live namin ni Miss R.A. kagabi. Oo, sige, tuloy na natin to guys. Guys, simulan natin to Disclaimer lang po Lahat ng sasabihin ko po, formulated lang po yun. Theory ko po yun, opinion ko. Hindi ko po pinipilit yung aking opinion. At the same time, magbe-base po ako dito sa video ni Madam Anita Reyes. Okay? At tuloy, simulan natin ang gapangan! Sige, Kuya Burns. Ay, bigatan ng Kuya Burns ng jacket. Ayan, guys, simulan natin to. Tara, Brits Bagets. Pambalaw natin, Danjoy. Sige, tuloy natin. Ito sa aking YouTube channel. Pasensya na, actually, bihira po ako magla-live sa aking YouTube channel. Isa pa lang, actually na. Ito na naman yung actually. Tuloy na natin, actually na yan. Sige. Pero gagawin ko to. Kasi, hindi pa akong tipo ng tao na papayag na yurak-yurakan ako nung sino man. Sa mga nakakilala sa akin ng totoo, hindi po ako basta-basta na sisiraan nyo lang. Ang tapang ni Madam Actually tuloy natin. Himik ako sa ilang buwan, patuloy kayo naninira sa akin. Ngayon meron naman akong listahan. Kasi pa nagsalita ako, may listahan talaga ako. Ay, very good. Yan ang tama, may lagi kami listahan. Tuloy natin. Hi, hello po, Miss Almasan of Hong Kong. So, para sa akin, sa buong buhay ko, isa siguro ito sa pangalawang beses kong gawin to.
na bihira ko to ginagawa sa buhay ko. Sige lang, madam. Kasi Okay hindi lang pa yan. akong tipo ng tao na mahilig balahura, Ah. mambastos o maninira. Hindi ko pagkatao yung ganyan. Oh. Lupit ni madam, hindi niya pagkatao. O, pwede rin, ano. Sabi ni nurse siyang actually gapang na. Pero, Oh. yung nga sabi ni July Paunil noon, di ba, sa isang, ano niya, sa isang niyang reaksyon, Oh. na once sinisiraan mo yung isang tao, hindi pwedeng mananahimik lang. Ah. Hindi ako pwedeng mananahimik sa mga taong idol no na magaling mambalahura. Magaling mang balahura? Ano na naman yan? Ba't balahura? Grabe to ah. Huwag kayong pabait-baitan dyan. Ma'am, akala ko ang usapan natin dito kape. Bakit balahura? Ano nangyari sa Earth? Kaya lang guys, may naayos ako ha. Ma'am, ilalagay ko, ma'am, pasensya ka na yung ahas ko ha. Ma'am, pasensya na po sa ahas ko, ma'am ha. Teka lang, layo ko ng konti. Medyo makamatuklaw ka. O, play natin. Kasi hindi nyo kilala yung kinakalaban nyo. Huwag nyo akong gawa ng kwento. Kasi lalaban ako sa inyo. Ay, Never nyo matapang. akong siraan, ha? Oh. Hindi ako naninira sa iyo. Oh. Akala nyo, hindi po ako defender, but I can defend myself. Ay, matapang oh. Na ikaw, Ate Gemma, Oh. anong sasabi mo? Okay? First, Oh. ikaw, M, ang idol nyo. M. Letter M ang idol nyo, sabi nyo. Ma'am Jenny Oliver Shata, galit na galit, bigyan niya yan ng kape para kumalma. Ma'am Annalyn M, shout out. Oo. Sabi ni Nika Kasano, balahurang kape po kasi yun, Sir Marzano. Grabe ano, gigil na gigil si madam ano. Siguro pag binigyan mo ng kutsilyo ito, baka manaksak eh. Galit na galit eh. Oh, shout out sa lahat ng mga taga Malaysia. Hello po. Kung anong sinasabi Sheila Pela, nyo, shout sinasabi out. mo, kinakalat mo na ang asawa ko may gusto sa'yo. Hello, huwag mo sabing Yung asawa mo may gusto sa kanya. Ang tindi naman ng claim niya, madam. Grabe pati asawa nyo. Totoo ba yan, madam? Grabe yan ah. Tuloy na. sabi nyo. Sabi mo, kinakalat mo na ang asawa ko may gusto sa'yo. Hello, huwag mo sabing may gusto yung asawa ko sa inyo. Pumunta sa doon para gusto makita si Kuya Bro. Oh. Nung pumunta sa doon, sa Naga, di ba? Dumating ka ng late. Ha? Isang oras ka hinintay. Grabe, isang oras pa hinintay. Nakaagigil nga naman yan. Late pa ha. Grabe, isang oras ha. Ah, ganun ba? Palitin mo, Sir Mars, yung ahas mo masyadong nakakatakot makatingin. Oy, may nagreklamo rito. Sige, ano na natin. Palitin nga natin ahas. Pasasya na guys ha. Palitin ko yung ahas ko daw. Lintik tong ahas ko na to. Oh. Sakto, dito ko na ilagay guys. Okay lang ba dito? Parang ang pangit tignan pag dito ko nilagay yung ahas ko. Teka. Yan po. Sakto na ha. Okay po ba lagay ng ahas ko? Oh, pasensya na po sa ano ha. Diyan ko na nilagay. Oh, tuloy na natin. Lintik kayo ha. Ang arte mo. Huwag mo akong subukan. Maarte agad? Ano ba yan? Ang tindi naman, maarte, dire-diretso ah. Madam, teka lang, relax lang. Ano ba yan? O, tuloy natin. Isang oras ka hinintay. Oh. Ang arte mo. Ay! Huwag mo akong subukan. Matanda na ako, 52 na ako. Huh? Kaya umalis ako sa community na yon Oh. kasi ayaw ko itolerate yung mga ginagawa mong hindi kabutihan. Ha? So, ibig sabihin, madam, meron siyang hindi ginagawang kabutihan? Siyempre, pag sinabi mong hindi gumagawa ng kabutihan, ang kasunod nun, kasamaan. Di ba guys, ano? Sabi ni Nikas Casanova, VIP ang peg 1 hour late. Grabe, sabi niya daw, hindi daw gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, kung di gumagawa ng kabutihan, ang ginagawa nung kasamaan. Di ba tama yung guys, di ba? Hindi gumagawa ng kabutihan, ibig sabihin, pag hindi gumagawa ng kabutihan, kasamahan. O, tuloy na natin, madam. Sige na, tuloy mo lang. Alam, Oh. just na find out namin, Oh. 15 years old ka pala, nag-asawa ka na, di ba?
Uy, grabe yan ah. Madam, totoo ba yan? 15 years old, nag-asawa na? Nagugulat ako sa ano nyo, mama. Nagugulat ako sa mga kwento nyo. Totoo ba yan? 15 anyos? Parang naalala ko yung ano, yung biro-biroan namin eh. Nakatikim ka na ba ng 15 anyos? Di ba yung ano yun, din sa may alak nun, ano yun eh, pinaalis yung commercial na yun eh. May ganung commercial, alak, di ba? Ang naalagay nila, nakatikim ka na ba ng ano, 14 anyos? Parang ganun, 14. Ano yun, pinagbawal yun eh. No, nagkaroon ng ano yun, double meaning eh. Naalala ko lang bigla guys ah. Naalala ko lang. Tuloy-tuloy natin to. Ito 15 naman to. Tuloy natin. Just na find out namin, 15 years old ka pala, nag-asawa ka na, di ba? Hindi ka iniwanan mo. Ano ba yan? Wala. Ma'am, isig na Sobrang sila. bait ko. Pero ngayon, kahit sino sa inyo, hindi ako takot sa inyo. Lumaban kayo kasi Oh, sira yung interno niya. labanan ko kayo. Oh. Huwag niyo akong ganyan, ha? Ikaw, ang ginagawa mong kwento, ano sinabi mo sa Sexy Ladies? Oh. Yung asawa ko may gusto sa'yo? Gusto ko Ang tindi niyo no. Pati asawa mo. Sinabi may gusto sa kanya. Parang totoo ata talaga yung ano, delulu. Oh, delulu, delusional. Grabe, totoo ba yan, madam? Sinasabi na may gusto yung asawa mo sa kanya? Ano ba yung asyomera ba yan, madam? Nagtatanong lang ako, ha? Ano yung asyomera? O kaya delusional? Grabe yan. May gusto doon sa asawa niya. Grabe. Sabi ni Dark Angel, buti si Papa Dan hindi pinagkalat na may gusto sa kanya. Sabi Ma'am Eden Bilazan, Sir Marzano, baka sa susunod ipagkakalat ni Kape na may gusto sa kanya si Kuya Brooks. Naman kasi lahat na lang ng tao mapalapit sa kanya, dati pinag-iisipan niya. Ay, tuloy natin. sinabi mo sa Sexy Ladies? Yung asawa ko may gusto sa'yo? Oo. Gusto ka man niya kinaasawa ko? Never! I got married for 24 years. Never yung asawa ko gumawa ng ganyan. At hindi kami nagka-problema ng asawa ko, walang babae ang asawa ko, at never din ako naglalaki. Bakit gagawa ka ng kwento, ha? Ano bang pinagmalaki mo? Oh. Paano ka naging ambassador kung puro kasinungalingan, sweet talker ka? Sweet talker. Grabe, sweet talker daw. Naalala ko na naman to. Ay, naku, sweet talker. Sabi ni Ma'am Nurse, asyomerang palakada. Hoy! Grabe ka, madam, ah. Ano asyomerang palaka ka dyan? Tuloy natin. Huwag mo kaming subukan. Napakabait kong tao. Oh. You know, never. Ngayon gumagawa ka? Hoy, pwede ko kayong kasuhan. Ay. Hindi ba ako basta-bastang gumagawa ng isang kilala niyo ako? Oh. Huwag kayo, ha? Kung Oh. depende si Kapitana, depende si Egypt, depende si Japina, nakalimutan nyo, naging depende din ako dito sa Amerika pa. Oh. Kaya ikaw, Jima, ingat ka sa akin. Alam ko yung address mo dito sa San Francisco. Gumagawa kayong kwento na naghihirap ako. Sino mahirap sa atin? Ako o ikaw? Bungang ka. Grabe. Hirap makisali rito. Away mayaman to, ah. Nakakaya naman. Nasa Amerika kayong dalaw. Siyempre, mapapera kayo. Kaya ako yung yumaman eh. Ang hirap yan eh. Yumaman eh, no? Away mayaman to eh. Oy, ba't may nagde-delete verse vlog? Ba't ka nagde-delete? Anong problema niyan? Ano sabi niya? Oy, okay lang yan, wag ka mag-delete, Kuya Bern, wag ka mag-hide, okay lang yan. Ako nang bahala sa mga nag-ano diyan. Wag ka na mag-hide, ah. Tuloy natin. Ano, pamilya ko lang dito sa Amerika? Ikaw nag-iisa ka lang dito. Yung medical mo under the government. Yung bahay na titira mo under the support of the government. Titinda ka na mapagkain dito, wala kang lisensya. Gemma, founder ka nga. Akala mo sa akin, hindi ako nilang sa inyo. Hoy, kung kapre kayo, kung ano klaseng tao kayo, huwag nyo akong idamay. I will fight for you guys, ha? Huwag nyo. Bakit umalis si Egypta sa inyo? Ha? Bakit umalis si Au Almasan sa inyo? Bakit umalis si More sa inyo? Bakit, ha? 10 kaming founders na umalis noon. Si Ray ng Canada, si Bit Bishop ng Australia, ako at kanansawa ko ng USA, sino pa? Ang Bacolod ang Panay Alan, umalis din. Chichi
Hindi ba? So, pasasya na Kuya Burns, salamat ha. Hindi ba? Sorry. Akala ko ikaw. Basta wala mag-guide guys ha, sa mga moderator natin. Salamat ha, Kuya Burns, pasasya ka na. Che Reyes ng Europe, umalis din. Oh. Bakit? Dahil may nakita silang hindi maganda, never ko sila hinikaya na umalis. Kusang loob akong umalis kasi ayaw ko ma-stress. Ayaw kong kasinungalingan. Kahit alam ko na 15 years old ka na sumama ka sa ibang lalaki, wala akong pakialam. Nung time na yun, I try to protect you. Pero anong ginawa mo? Binabalahuran niyo ako sa mga tao at ngayon lumabas ng totoo. Ibig sabihin, madam, noon mo pa alam yan? Ibig sabihin yung nalalaman mo, matagal mo nang alam? Di ba, no? Pero parang din eh. Para sa akin, parang unfair din naman kay Medit. Para sa akin, unfair yun eh. Kasi, biri mo, di naman niya, ako totoo lang sabi natin, may mali si Medit. Pero para sa akin, in fairness naman kay Medit, hindi naman niya dapat sabihin yun sa public. Kasi labas na sa issue yun eh. Para sa akin guys, hindi ko siya inaano. Pero parang, alam mo pala noon, ba't mo ngayon sa sinasabi? Di ba? Para sa akin, din siya doon eh. May pagkukulang siya sa point na yun. No, kaya lang, syempre, nakaagulat lang sa mga binibitawan niya. Ngayon, yung mga sinasabi nila kay Joy Diwata, sino tinatamaan ngayon? Ito si Ahas. Siya ang tinatamaan ngayon. Di ba, no? Oy, mukbang video na. Good evening sa'yo. Kamusta ka na? Salamat sa support mo, ha? Medyo malungkot lang ako, mukbang video eh. Malungkot lang ako. Tuloy natin. Mismo si Jeep na makapagsabi, hindi ako nagsanipwersa kay Jeep, na nakausap. Pero gusto kong lumabas, kasi pamilya kong yinirak-yirakan nyo. Pamilya kong sinisiraan nyo. Kaya ko kayo, ha? Kaya ko kayo. Di ko, akala sa akin, tahimik ako. No! Lalaban ako sa inyo. Hindi ako takot sa inyo. Ma'am. Kasi mga bastos kayo, balahura kayo. Bastos at balahura daw. Tsaka tahimik daw siya, hindi halata, madam. Madam, alam mo, ako napapatanong ako, saan banda mo tahimik ka? Si madam daw tahimik. Pero nagugulat naman ako, ang daldal kaya niya. Paano naging tahimik to? Ako, madam, dahan-dahan sa pagsasalita. Grabe ka naman, ang daldal mo. Paano ka naging tahimik? Ang dami mo sinasabi. Ay, hirap maging mayaman. Buti na talaga hindi ako naging mayaman. Ay, nako, hirap maging social, no? Tuloy na natin. Grabe ito mga to. Oo. Sa akin, tahimik ako. No! Lalaban ako sa inyo. Hindi ako takot sa inyo. Kasi mga bastos kayo, balahura kayo. Never ako nagbalahura. Never ako nagtuto sa mga tao. Dahil inuunahan nyo ako, I will fight for you guys. Akala nyo ha? Tapos sabihin nyo pa sa akin na ilagay sa kamay. Who are you to say that? Who are you to say that? Who are you to say that? Social, no? Grabe itong mga mayaman na to. Grabe pala magalit itong mga to. Grabe. Tuloy natin. Tapos sabihin nyo pa sa akin na ilagay sa kamay. Who are you to say that? Social. Nandito ako sa Amerika for 22 years. What? Magandang record ko. Naging commissioner ako. Naging board member ako. Ikaw na, ma'am. Ikaw na. Ikaw na talaga. Grabe si madam. Ang daming pinanggalingan. Naging commissioner siya. Antindi, Magandang record ko, naging commissioner ako, naging board member ako, naging guro ako, naging director ako, naging kala ako ng Harvard University. Tapos ganyan-ganyanin nyo lang ako. Hoy, wala, kahit wala kang binigay pera sa akin. Magpasalamat kayo, tinulungan ko kayo iangat, ibuo ang community. Teka lang madam, kasi alam mo, ang taas pala ng pinag-aralan mo. Dapat in the first place, alam mo na yan. Diba, no? Dapat, in the first place, ang dami palang pinag-aralan, dapat in the first place, dapat naintindihan mo na na wala ka sa tamang pwesto. Diba, biro mo, nakapag-aral ka, nakapag-Harvard ka. How come na naging na biktima ka ng ganyan? No, paano ka nangyari na biktima ka ng pambabalahura? Kasi ako, pag itsura pala, nakita ko na itsura, ayoko na eh. Nilalayuan ko na yun eh. Natuloy natin. Magpasalamat kayo, tinulungan ko kayo iangat, ibuo ang community, ibuo ang international, ibuo ang
Canada, binuo kong Bacolod Panay Island, yung Europe, ano pa, iba-iba pang mga community. No? Oh. Even single chin wala. Na-threat lang ako kaya nalalo. O, taga, babasahin ko lang to. Sabi ni Ma'am Nika Casanova, for din nila noon kasi kinukonsinti nila ang mga kabalastugan ni Kape. Exactly. Kaya lumaki ang ulo at tumaas ang lipad. Ngayon, yaw sila. Actually, alam, you have the point, Ma'am Nika Casanova, no? Kasi totoo naman sinabi niya eh. In the first place, alam mo palang may ganung kalokohan. Tingnan mo guys ha. Ito, madam, hindi po ako galit sa inyo, madam ha. Madam Anirita. Ito, sasabihin ko lang po sa inyo ng tapat. Pinagmamalaki mo sa amin yung professional mo rito. You're being a professor, and also you told us that you're also a director. No? Mataas yung pinag-aralan mo, tas then you also mentioned that you study in Harvard. No, alam mo naman Harvard, mga sosyal yan. Mahal dyan. At the same time, how come na alam mo palang may umpisa pa lang, meron ka ng alam na mali ni M? Bakit mo tinolerate? Bakit mo pinagtakpan? Na sana nakita mo pala ganun pala, bata pa lang, may asawa na, bakit ka patuloy pa rin na sumuporta? Sino ngayon? Kasi hindi ko pwedeng sisihin si M eh. Kasi unfair naman sa kanya eh. Ako madam, totoo lang ha, nakikita ko rito may pagkukulang ka din po. Sana tama yung sinabi ng mga viewers natin eh. May ano ka din eh, meron ka din din eh. Meron ka ding fault, meron ka ding kasalanan dito, may lapses ka. Kinonsinti mo. Ma'am nurse, yung walang professional na ganyan, Lord, sorry to say. Ito, binabasa ko lang to ha. Ako nakikita ko rito, may pagkukulang din siya. I don't want to, alam nyo guys, no? Hindi ko si M, pero unfair sa kanya. Parang dinudurog naman niya masyado. Pero syempre, naintindihan ko naman kay madam, galit talaga siya. Kita mo naman itsura ko. Galit na galit eh. Talagang galit siya, no? Di ko naman siya masisi, talagang galit naman talaga siya. Kahit naman sino mangyari sa atin, magagalit ka eh. Di ba ganun ginawa sa'yo? Siyempre, minsan, nabibigla ka din. Di mo rin makontrol yung emotions mo. Basta kung ano yung lumabas sa bibig mo, sasabihin mo kasi kahit galit ka. Kaya nga pag galit ka, huwag ka magsalita eh. Lagyan mo ng tape yung bibig mo eh. Kasi pag magsasalita ka, galit ka, huwag ka magsalita. Mag-relax ka muna, magpunta ka dun sa lumabas ka muna, magpahangin ka. Di ba, maghanap ka ng pogi, maghanap ka ng maganda. Para ma-relax ka. Pag na-relax ka na, di tsaka ka magsasalita. Huwag ka magsasalita ng galit. Kasi pag nagsalita ka ng galit, wala ka sa matinong pag-iisip. Nauuna yung emotions mo. Kaya nga yung utak tsaka emotions magkadikit yan. Pinagsasama yan. Hindi lang puro init ng ulo. Ay, ito pala, init ng ulo. Mali pala. Sabi ko kasi, hindi pinagsasabay ang init ng ulo. Ay, ito pala, init ng ulo at emotions. Hindi pinagsasabay yan. Hindi pala to. Ito pala, itong ulo. Kaya ako, pag mait ang ulo ko, iba ginagawa ko eh. Nagpapalamig ako eh. Tuloy na natin. Ay, talagang wala ah. Teka, malungkot ang malungkot ang gabi ko ngayon ah. Tuloy na natin. Buti na lang si Madam medyo galit. Tuloy natin. Iba pang mga community. Noon. Even single chin wala. Na-threat lang ako kaya lalo nagsumakit ako sa kidney noon. Kaya nung umalis ako, kaya kung makita nyo, tumaba ako, gumanda ang health ko. Dahil kasi alam Diyos na hindi ako dapat manatili sa grupo na yan. Pero ma'am, in fairness nga, gumanda nga kayo. In fairness, madam, gumanda kayo. Pasensya na. Oo nga, madam, napansin ko nung unang nung nag-upload kayo, medyo stress nga kayo. Ngayon gumanda kayo dito, ma'am, walang biro. Ang ganda nyo rito. Ang ganda nyo, madam. Kaya lang pa magsasalita ka, dahan-dahan lang yung buka ng bibig. Huwag masyadong malaki. Huwag. Pangit tignan, lalaki ilong mo. Pangit tignan, madam. Maganda ka na nga kayo, papangit ka pa lalo. Pag magsalita ka, lagyan mo ng konting demure. Di ba, ano? Galit na galit eh.
Ma-stress ako niya, madam. Tuloy natin. ko. Dahil kasi alam Diyos na hindi ako dapat manatili sa grupo na yan. Sa Oo. community na yan na mga balahura. Ay. At hindi ako takot. Pumunta ako ng Italy. Pumunta ako ng ibang bansa. Sarili kong sikap. Oh. You know? Kung gawa niyo ng kwento tungkol sa asawa ko na may gusto sa inyo, na sa idol niyo, na imposible. Itong kwento na totoong nangyayari. Oh, sige. Okay? Sige. Oh. Pumunta ang asawa ko sa Naga. Tapos, Si Ate Maribik ng Canada. si Ate Maribik, naalala ko na siya. Naalala ko si Ate Maribik, Tapos, ang ginawa ni Ate Maribik. Nag-left the group din yan, di ba? Nag-group ba siya? Kailan pa yan? Okay. Nagpadala sa akin ng bag dito sa Amerika. Dahil sa bag na yon, Oh. nilagyan ko ng 5,000 pesos. Ay, Ba't mo nilagyan ng 5,000 pesos? Ano yung pangkakape lang yun? Kasalanan mo, ba't kasi naglagay ka ng 5,000 na dun Ba't 5,000 pesos tuloy na natin. Grabe ito, ba't nilagyan ng 5,000 yan? sa akin ng bag dito sa Oh. Amerika. Dahil sa bag na yon, Oh. nilagyan ko ng 5,000 pesos. Ayaw ni M, ng idol nyo. Kasi Tita Mari, gusto ko $100. Totoo ba yan? Gusto niya $100? Ayaw ng 5,000? Grabe. Alam mo, madam, kung totoo man yan, kapal ng face lock nun, Kung totoo man yan, madam, ha? Kung totoo man yung kinukwento mo, ang kapal ng face lock. Ayaw ng 5,000? Gusto niya $100? What? Oy, Julina, pagsabihan mo nga to. Nanggigigil ako. Nasaan yung yung kakambal mo? Di ko inahanap ko Julina. Nasaan yung kakambal mo? Nalulungkot tuloy ako, wala yung kakambal mo. Ituloy na natin to. Ituloy natin. So that time, ang pera Oh. kong $100 2020. Oh. Inaisip ko, pag ganyan ang pera mo sa Pilipinas, maliit ang value. Ganun ba? Sabi ni Pinerican, yung $100, 5K din yan. Oo nga pala, same lang din pala value nun, lintik, Kaya nilagyan ko na lang ng buong $100 kasi ni-request ng idol nyo. Oo. Dahil ni-request niya yun, nung dinala ng asawa ko doon, late siya dumating, di ba? Teka lang, kahit mag-request yung idol mo, kung ayaw mo naman, ba't ka naglagay? Di ba alam nyo, tinan nyo guys sabi niya, nag-request daw yung idol nyo. Kahit mag-request yun, kung ayaw mo, ba't mo sinunod? Akala ko ba matalino ka? Director ka? Bakit mo sinunod yung alam mo naman palang, in the first place, ikaw na may sabi, bata pa lang may asawa na. Bakit nag-request lang yun, sinunod mo? Sino may kasalanan? Yung nag-request o yung naglagay? Kasalanan mo din, madam Kahit nag-request si M sa'yo, bakit mo nilagyan? Request lang naman yun Biriin mo biriin mo Mas matalino ka kay M, nakapag-aral ka, director ka, nakapag-Harvard ka. Sinusunod mo yun? Kaysa ikaw nakapag-aral ka, nasa Amerika ka. Bakit siya ang magde-decide for you? Dapat ikaw ang mag-decide. Ano ba? Di ba guys, Sabi niya kasi nakapag-aral siya Di ba kahit ako, sabi ni M, Sir Marzano, lagyan mo ng 5,000. Lintik ka, ba't ko bibigyan lagyan ng 5,000? Shota kita? Kung shota kita, pwede pa lagyan ko. Di ba guys, Anyway, lang ako dito guys. Ayoko naman, nagiging balance lang din ako. Pero kasi bakit diba? Diba parang nag-request lang sa'yo, ba't mo sinunod? Ikaw pa rin naman na may rights nun Nasa kapangyarihan mo, kung susundin mo, hindi Matuloy natin. Sa Pilipinas, maliit ang value. Kaya nilagyan ko na lang ng buong $100 kasi ni-request ng idol nyo. Oh. Dahil ni-request niya yun, nung dinala ng asawa ko doon, late siya dumating, di ba? Oh. Kaya nagalit yung asawa ko, bakit siya late dumating? Oh. Tapos nang sa hotel, kaya binigyan kita ng 2 days doon sa hotel. Oh. Binayaran ko, di ba? Tapos, tumatawag ka sa akin dito sa Amerika na humingi ka naman ng pera sa akin. Aminin mo, huwag ka magsinungaling kasi pwede kitang kasuhan. Na gusto mo, padaan ka naman ulit ng pera para mag-extend ka another day. Sa ibang hotel room ka, ibang hotel room yung asawa ko at saka si Jerome na brother-in-law ko. Paano mong gawin ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo? Sabihin mo nga, mag-file tayo ng kaso ng dalawa? Magharap tayo sa abogado kung sino nagsabi ng totoo. Mahirapan ka dyan, madam. Totoo, alam mo, madam, di ako si Tulfo, ha? Hindi ako abogado. Kaya lang, the mere fact na tinawagan ka niya at
tinawagan ka niya, sinusunod mo siya, sino may problema? Feeling ko, madam, may problema ka din eh. Di ba guys, sa totoo lang may pagkukulang siya eh. Kasi una-una, nasa Amerika siya, yung isa naman si M, tumatawag lang. Kahit sabihin mo tinatawagan ka, bakit mo sinusunod? Ba't naging sunod-sunuran ka? Ikaw nga nakapag-aral. Sabi mo nga, madam, you're a professional. How come na sinusunod mo yung, di ba, hindi ko siya minamalit si M ha? Talo ka pa ng estudyante, yung estudyante nakokontrol ka, ikaw nakapag-aral ka. Ikaw pa yung sumusunod. Nasaan yung, di ko makuha guys, pasensya na po. Pero maaari naman si Pamilya Reyes, tama siya, na-hypnotize, maaari, pero ang ano kasi, inaano mo yung pagiging professional mo, yung pinag-aralan mo. And then later on, sasabihin mo na ganito na nauutusan ka ng isang estudyante lang. So, ano lang ako guys, kasi tandaan nyo guys, kapag pinagmalaki nyo yung sarili nyo sa harapan ng tao, you make it sure hindi ka rin mapapahiya. Kasi later on, ikaw rin na mababalikan. Yun yung punto ko doon. Hindi ko siya sinisisi. I never blame her. I don't blame her. Pero I'm speaking the truth and yung aking opinion. Yung na-observe ko rito. Kasi sabi mo, nakapag-aral ka sa Harvard. How come napapasunod ka nito? No, bilhin mo between nasa Pilipinas then nasa US ka. So marami akong tanong dito, guys. Hindi ko pwedeng sisiin lang si M. Nakikita ko may pagkukulang din siya. Para sa akin, nagiging patas lang ako. I don't know guys Di ba no? Yun yung mapupunta ko rito. Naawa din ako sa kanya pero let's admit, may pagkukulang din siya. May pagkukulang siya, hindi ko pwedeng sabihin na di ba no? Di ba? Ako at saka si Jerome na brother-in-law ko, paano mong gawin ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo? Sabihin mo nga, magpile tayo ng kaso ng dalawa. Teka. Sabi ni TBS Channel, sino ba si M para sundin nyo mga uto-uto? Kasi kayong mga sponsor ni M, bakit di na lang ninyo tulungan yung mga taong talagang nangangailangan o kaya yung mga kamag-anak nyo, di ba? Ito maganda sinabi ni TBS Channel. Tama yun eh. Tama yan, daming pa yung tulungan. Bakit? Di ba? Ayun, tingnan mo yun out. Di ba? Napakasimple lang to. Hindi mo kailangan mag-aral na pinaka mataas na degree dito. Maganda sinabi niya. Di ba? Dalawa, magharap tayo sa abogado kung sino nagsabi ng totoo. 24 years, I'm married. Alam mo ma'am, kahit mag-abogado ka, nakikita ko rito talo ka. Nakikita ko dito ma'am, matalo ka. Ikaw ang magiging dito. Doon, di ko kinakampihan si M guys Hindi ko kinakampihan, hindi ko sinasabing mabait si M. Wala siyang ginagawang mali. Pero sana maintindihan ng mga viewers natin, meron din siyang kasalanan. Kahit mag-abogado ka, madam, feeling ko, baka maano ka pa ng abogado eh. Matalo ka pa eh. Kasi nakikita ko dito, walang walang pamimilit dito eh. Ikaw na mismo nagsabi, nag-request. Yung from the word request. Pero pag sinabi niyang, inuto ako, niloko ako, yung pwede pa yun eh. Pero sinabi niya, siya mismo nagsabi, nag-request yung idol nyo. So, ibig sabihin, request yun. Pwede mong i-decline yung request na yun, but bakit di mo ginawa? Ngayon, kung sasabihin mo sa abogado mo, niloko, paano naging niloko? Nag-request yung tao. Ikaw mismo sabi mo sa video mo, nag-request sa'yo si Medit, si M. Ngayon, nag-request siya sa'yo, may pamimilit ba doon? Wala eh. Totoo lang guys, di po ko abogado Wow Life, shoutout, support na si Wow Life. Di po ko abogado, pero yung from the word request, nag-request lang siya. Kaso sinunod niya, sino may mali? Not unless pinilit siya, tinakot siya. Pag hindi mo binigay yan, yung mga kamag-anak mo sa Pilipinas, gagapangin ko. Kaya pag hindi mo binigay yung pera na yan, yayariin ko mga kamag-anak mo dito sa Pilipinas, gagapangin ko. Yung pwede yun, kasi pananakot yun eh. May pagbabanta, pero nag-request ka. Wow Life, padala mo naman ako ng 5,000. Request ko lang yun eh. Nasa kanya yung kung paniniwalaan ako ni Wow Life eh. Hindi po ako abogado, pero from the word request, she already mentioned it. So doon pa lang sablay na siya. Sino ba kukontra dito? I don't know guys, hindi po ko abogado, abogago lang po ako. Nagpipilingero lang ako dito. Casey, nagbulag-bulagan si Madam sa sobra ata niyang pagmamahal kay M yan. Too much love will kill you. Kaya sobrang pagmamahal, delikado yan eh.
Kaya nga ako, iniiwasan ko na masyadong mapagmahal eh. Parang kinakabahan din ako eh. Too much love will kill you eh. Kumbaga parang nabulag ka. No? Minsan kasi pag nagmahal ka, minsan nabubulag ka talaga eh. Ang mahalaga, alam mo, mahal mo siya eh. At alam mo, mali na yung ginagawa mo, alam mo, may maiipit. Dahil mahal mo, gagawin mo pa rin. Yun tinatawag na too much love will kill you. Love is blind. So maaaring ganun, nabulag si madam. Kaya niya nagagawa yun. Pero in the end, para sa akin, meron siyang pagkukulang. Hindi natin pwedeng sisihin si M. May mali si M, let's admit. Pero may mali din siya. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwedeng isa lang walang dito. Nakakaawa man yung, naawa pa rin ako sa kanya, guys. Naawa ako sa kanya. Kaya lang, ay nako guys, hindi ko lang baka masaktan sa sinasabi ko. Pero ito po, opinion ko lang po ito ha. Wow Life, ano ba dito? Kumpanyero. Ano masabi mo rito? Wow Life, abogado ako ng mga basher. Ako nagkukulong. Ma'am Nurse Yang, fame ang nangingibabo kaya kahit may mali, sige pa rin. O yan, narinig niyo yan? Magandang sinabi ni Ma'am Nurse Yang, dapat hindi fame. Pag mali, mali. Di ba si M, Siliano, ikaw na Sir Merzano, kaya saludo talaga. Grabe naman yan. Sabi ni Jenny Oliver, dahil ututo siya, pwede mag-request si M na hiramin asawa niya, payag siya. Grabe to si Ma'am Jenny. Sabi ni Ma'am Angelica, sasabihin ko lang, galing talaga mangbudol ni M, napaikot sila. Yes. Yun ang nakakalungkot doon. Pero yun nga Ma'am Angelica, may pagkukulang pa rin siya, no? Let's admit it. Para sa akin, may pagkukulang siya. At kung makapagsabi lang nito, syempre yun talagang abogado. Pero sabi niya mismo kasi, nag-request lang eh. Walang pamimilit doon, walang pananakot eh. Ito guys, hindi pa umisabi na ito. Sabi ni Richard Tugna. Professional na uto ng estudyante. Okay. Ikaw Nurse Yang. Ma'am Nurse Yang, tatanungin kita. Sino yung mga professional dito? Tatanungin kita Nurse Yang. Sagutin mo ako ng diretso. Ikaw ba mauuto ka ng isang estudyante? Kahit sabi mo napakagaling niya magsalita. Ikaw ba mauuto ka Nurse Yang? Kasi para sa akin, hindi. Hindi wala ko nakikita Kahit sabi mo magaling magsalita. Kasi ako ang ginaano ko hindi magaling magsalita eh. Yung logical na yung objective minsan aalamin mo yung objective tsaka logical eh. Wow Live TV, kayong dalawa may mali ate. Baka magsermonan pa kayo ng abogado sa una pa lang mali na. Go ka pa ng go, tita mo. Kita nyo yung ni Wow Life? Yan ang abogado. Tama siya dun eh. Baka masermon pa kayo ng abogado. Sa una pa lang mali na, go ka pa ng go, diba? Buti na lang si Wow Life. Sabi ni Nurse Yang, hindi daw. Professional si Ma'am Nurse Yang eh. Mama Channel, buti nga at maaga na mistap na sila kay Dan, baka marami pa siyang nabudo, sabi ni Nurse Yang. Sabi ni Nurse Yang, ika nga Lods, walang magloloko kung walang magpapaloko. Tama. No? At si Dark Angel, literal na madiskarte si Kape. TV Channel, alam mo, lumalabas na parang hindi ka edukadong tao dahil isang medit lang na napaikot kayo. Next time, listen to your inner feelings or instinct. Di ba guys? Sabi ni Ma'am Nika Casanova, pwedeng tumulong pero huwag magpauto ng sobra. Hello, Jericho La, shoutout po. Realina Mangaya, Angelica Sahagon, shoutout. Hay nako guys, sabi ni Bea, gifted si M, she has mastered the art of manipulation. Sabi ni Bea, okay? Ay grabe. So, ayun guys, tuloy na natin to opinion ko lang po ito Hindi ko pa sinasabing tama ako. Pero yun nga lang, nakakalungkot lang, it happens. Sana may matutunan tayo dito guys, sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Sana may matutunan tayo dito, okay? Tuloy natin to guys. 25 years ko na, 1 year before I married, nakilala ko, wala talaga, sobrang bait ang asawa ko. So, gawa mo ng kwento na may gusto sa inyo. Sino bang malandi, di ba? Ikaw? Pumunta ka ng Bacolod, di ba? Ako nang pumasahe sa'yo pupunta ng Iloilo. Binigay ko pa kay Kalingap Dan, binigay ni Kalingap Rob sa'yo ang pera.
pumasaya sa Bacolod, punta ka ng Iloilo para tulungan ka para makita yung kapatid mo. Nung dumating ka sa Bacolod, ano nangyari? Nagustuhan mo yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Alam mo, madam, kung totoo man yan, lahat ata gusto niya. Mula asawa mo hanggang pati sa pamangkin mo gusto. Kung totoo man yan, madam, ang tindi naman. Ano ba, mauubusan ka ba ng lalaki niyan? Alam mo, madam, kung totoo kinukwento mo, ha? Parang, ano yung mauubusan ba ng lalaki yan? Grabe. Asawa niya, pati pamangkin. Ay, grabe. Nabibigla ako sa mga naririnig ko, guys. Ang tindi. Lintek. Grabe to talaga. Grabe talaga. Lintik talaga. Naku, madam, sama nyo ni kapitbahay nyo. Baka may driver ka pa dyan. Sama mo na rin. Hello guys, ha, remember, hindi ko po sinasabing ano yun, nagbe-base sa sinasabi niya. Kung totoo man yun, ha. No, pero sana hindi totoo, pero sinasabi ni ma'am sa kanya, siya nagsasabi na ganun nga, di ba? So, ulitin natin. Punta ka ng Iloilo para tulungan ka para makita yung kapatid mo. Nung dumating ka sa Bacolod, ano nangyari? Nagustuhan mo yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Dahil nagustuhan mo pamangkin mo yung lalaki, di ba? Lumabas yan sa issue noon. Pilit kong tinatakpan. Nung natulog kayo sa hotel, pinilit mo. Ang pamangkin ko, kwento sa akin, natulog yung pamangkin ko sa baba ng kama, sa taas, anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa sahig, tinabihan mo sa matulog. Kaya gusto mo... Tama na, madam! Grabe yung kwento ni madam! Akala ko ba tahimik ka, ba't ang daldal mo? Father, brother. Uy, wala pa mag-comment ka nga dito. Ang sakit ng pusod ko tuloy. Wow, live. So anong kaso, ate, ang isang pa mo kay M? Matanong lang, illegal, autototizing or illegal aring-aring king-king? Illegal ano may ganun pala? Illegal autototizing. Guys, ulitin natin to, ha. Talaga malungkot ako ngayon, ha. Naiyak ako, pero alam mo, ate, buti na lang madaldal ka. Medyo napapawi yung lungkot ko. Meron kasi akong di makita, eh. Galit ata yun, ha. Tuloy natin to. Grabe si ate. Nguso. Natulog kayo sa hotel, pinilit mo. Ang pamangkin ko, kwento sa akin, natulog yung pamangkin ko sa baba ng kama, sa taas, anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa sahig, tinabihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandi, sino, ha? Sabihin mo, bata ka pa lang, may turik na kaya huminto ka sa pag-aaral. Tapos yung pamangkin kong lalaki, inaakit-akit mo. Tapos, si Timoris, marami siyang ebidensya dyan. Tapos ngayon, magawa ka ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo. Hello, who are you? Ha? NCF, nanawagan ako, imbestigahan yung babae na yan. Grabe, no? Di ako makaano rito, guys, makaget over. Ang sarap ulitin. Ulitin natin, ha. From the start. Ang sarap. Ulitin natin. Shoutout sa lahat ng mga nagsasabi si Joy Malande, ha. Yung mga punyetang nagsasabi si Joy Malande, makinig kayo. Itapat nyo yung mga tenga nyo dito, mga tanga kayo. Yung sinasabi si Joy Malande, ito, makinig kayo, ha. Hindi sa akin galing to. Kay ating malupet na madaldal. Ha? Pakinggan nyo to, ha. From the start. Tingnan natin kung sino yung totoong malandi. Tuloy natin. Nagustuhan mo yung pamangkin ko, di ba? Yung lalaki. Dahil nagustuhan mo pamangkin mo yung lalaki, di ba? Lumabas yan sa issue noon. Pilit kong tinatakpan. Oo. Nung natulog... Kasalanan mo din, eh. Ba't mo kasi
pinagtakpan. Ikaw na mismo may sabi, pinagtakpan mo. Kasalanan din niya talaga guys, totoo lang. Sinabi niya kasi mismo, pinagtakpan niya. Kahit anong madam, kahit anong galit mo, kahit anong inis mo, ikaw na mismo may sabi, pinagtakpan mo. Ikaw pa dito matatalo, madam, ano ba? Tsaka alam mo naman, babae, lalaki yun. Bakit pinagsama mo sa isang kwarto? Sana man lang pinaghiwalay mo, nagrenta kayo ng isang kwarto, magkabilang kwarto, ba't mo pinagsama? Syempre kahit na naman ako lalaki, ilagay mo si ano doon sa kwarto. Syempre babae lalaki guys, let's ayoko magpa-impokrito. Tandaan nyo guys, lahat ng tao natutukso. Tandaan nyo, nasa Bible yan, bawat tao natutukso. Ngayon, kapag ang lalaki at ang babae inilagay mo sa isang kwarto, silang dalawa lang dun, ay magsasabong talaga yun. Dapat madam, umpisa pa lang, since may pera naman kayo, pinaghiwalay nyo ng kwarto. Hiwalay na kwarto, hindi yung hiwalay na nasa loob na hiwalay lang yung higaan, pero nasa loob lang ng isang kwarto. Dapat yun hiwalay talaga ng kwarto, yun hindi mo pagsasamahin. Matutokso talaga yun. Lalo na pag may experience yung babae. No, kasi ang babae pag may experience, yari ka dyan. Okay lang kung dalagi. No, pero pag may experience yung babae, yari ka dun. Tatali ka talaga nun. Anong ginagawa mo? Huwag mong gawin yan. Alintik ka, gagapangin kita. Wag! Ayoko niya. Yari ka kasi may experience yung babae. Dapat yun, pag-iwalay mo ng kwarto. Not unless, kunwari, marami kayo. Kunwari, mga 4 kayo, pwede pa. Pero kahit na 4 kayo, may nakagawa pa rin yan. May gapangamba rin dyan eh. As mas possible, hiwalay yung babae sa lalaki. Dapat ganun. Oh guys, nagsasabi ako na totoo sa inyo guys ha. Kapag ang babae at lalaki, no? Lalo kahit, meron nga eh, teka lang, bago natin ituloy ito. Meron akong kwento na ganyan eh. Yung babae, pangit. Pangit yung babae guys. Eh yung ginawa ng babae, naligo. Siyempre, bagong ligo, di ba? Kahit pangit yung babae, pag bagong ligo, yung lalaki, papatol dun. Siyempre, nasa loob ng isang kwarto eh. Pag nasa loob ng isang kwarto, kahit ang babae pangit, basta bagong ligo, ay lintik. Doon na papasok yung tukso. Kaya sabi ko, in the first place, dapat talaga pinaghiwalay na nila ng kwarto. Baka wala nangyari dyan. Ngayon ako, tatanungin, sisihin ba natin si M? Hindi. Hindi ko masisisi. Tao yan eh. Matutukso talaga yan eh. Sabi natin haliparot. Kahit haliparot yun, babae lalaki parehas lang din na may nakaaramdam ng libog yan. Dapat pinag-iwalay nyo talaga ng kwarto. Hindi ko rin masisisi. Hindi mo na pwede maging impokrito. Ikaw ba si Marzano, pag nando ka sa kwarto, hindi mo gagawin? Hindi ko masasabi yun. Nasa loob ka ng isang kwarto, kasama mo, kayong dalawa lang, babae pa. Di ba Hindi mo masasabi guys yung tukso. Totoo, ako sabi sa inyo guys, hindi mo masasabi yung tukso. Anyway, marami ako nakikita pagkukulang dito. Tuloy natin. Tulog kayo sa hotel, pinilit mo. Ang pamangkin ko kwento sa akin, natulog yung pamangkin ko sa baba ng kama, sa taas, anong ginawa mo? Umalik ka sa kama, bumaba ka doon sa sahig, tinabihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandi, sino, ha? Teka lang, madam. Ang tanong ko, tinikitan pala yung pamangkin mo. Eh, anong ginawa ng pamangkin mo? Dapat yung pamangkin mo lumayo din. Ano nangyari? Hindi mo pa pwedeng sabihin, sa Marzano kasi yung babae malandi, hindi mo pa pwedeng sabihin. Kahit malandi yung babae, bilang lalaki, dapat umalis ka din, lumayo ka. Di ba, ang ginawa mo, dumikit yung babae, pinatulan mo, sino mali? Dalawa kayong mali. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi kasi babae mali, hindi pa pwedeng sabihin yun. Sabihin na natin, malandi yung babae. Bakit mo pinatulan? Dumikit na pala sa'yo, ginapangan ka. Bakit di mo sinipa? Ako sipain ko yun. Punyeta ka. Sipain ko sa mukha yun. Dapat ganun. Hindi, pinilit ako. Ano pinilit?
Kung pinilit ka, ba't mo pinatulan? Ay, nakakatawa. Ewan guys totoo lang ayoko lang maging hipokrito rito. Pero maraming ano dito. Maraming lapses dito. Balik ka sa kama, bumaba ka doon sa sahig, tinabihan mo sa matulog, kaya gusto mo siyang katabi. Kaya kung sino bang malandi, sino ha? Sabihin mo, bata ka pa lang, may turik na kaya huminto ka sa pag-aaral. Sabi ni Eleanor Ramirez, kung ikaw Sir Marzano gagapangin ni M, anong gagawin? Walang kong gagawin. Ba't pa ako pa? Di na ako papalag. Sabi niya, Eleanor Ramirez, tinatanong niya ako, kung ikaw Sir Marzano gagapangin ni M, anong gagawin? Wala akong gagawin. Sige, itali mo pa ako, okay lang. Payag na payag ako. Nandun ka na, anong gagawin mo? Para maiwasan yun, humiwalay ka ng kwarto. Humiwalay ka ng kwarto. Huwag kang matulog sa isang kwarto may kasamang babae. Delikado yun. Ako sabi sa inyo guys, lalaki po ako. Hindi ako magpapa-impokrito. Kasi mahirap yun. Mamaya paggising mo, ay, ba't mo nilalaro yung ahas ko? Wala ka na magagawa. Mahina ka lang. Ay, ganun guys. Ganun yung sinasabi ko sa inyo guys, ayoko lang magpa-impokrito. Hindi ko pwede sabihin, hindi, ako hindi. Kalokohan yun guys. Marami na napahamak dyan. Ako pa. Hindi ako matutukso, utot mo. Sabi sa Biblia, bawat tao natutukso. Lalo na pag hinawakan yung ahas mo. Lintek. Kayong ahas pag hinawakan niya, wala na yan. Suko na ang bataan. Kaya marami dyan na sa gapang-gapang. Wala yan guys. Tapos yung pamangkin kong lalaki, inaakit-akit mo. Tapos, marami si Timoris, marami siyang ebidensya dyan. Tapos ngayon, magawa ka ng kwento na may gusto yung asawa ko sa iyo. Hello, who are you? Ha? Hello, who are you? Intindi. Nanawagan ako, imbestigahan yung babae na yan. Ang dami niyang kalukuhan, ang dami siyang niloko. Marami siya, tingnan mo si Ao Almasan, napakahimik na tao. Ha, siniraan nyo. Si Itermore, sinisiraan nyo. Ako, siniraan nyo. Alam mo, lahat ng mga supporter mo, lahat ng mga founder, sinisiraan ako, nahimik ako. Pero ngayon, hindi. Hindi ako papayag pag hindi ko matapos yung kaso ko sa inyo. Ha? Kasi ako, buo ang community mo, ang buong lang worldwide, di ba? Binuo ko yung USA, binuo ko yung Singapore. Wow, like, mais ka. Pati yung sino mga founder, ko sila. Pero kusang loob akong umalis. Kung alam mo, kita, pumunta ako na Istanbul, Turkey. Nag-tour ako, namasyal ako. Tinatawagan kita, kasama mo pa yung si Brown Eyes. Sabi niya, Jocelyn Ancheta, dati na yung issue, bumabalik uli, may issue ba uli, Sir Marzano? Meron, kasi nga nadamay na yung asawa niya. Siyempre, alam mo, piling ko lang to hula ko lang po ito. Hindi ko naman sinasabing based dito sa kwento ni ate, kaya lang siya nag-react ng ganyan kasi pati asawa niya nadadamay na. Siyempre, ikaw ba naman babae, asawa ka, idadamay asawa mo na may gusto. Siyempre, magagalit ka. Kaya sabi niya, nananahimik ako eh. Kaya lang, dahil sa pananahimik niya, na-involve tong asawa niya according sa kanyang kwento. Ikaw ba naman asawa mo ang ma-involve, di ba, di magagalit ka. Sasabihin mo, who are you? Who are you? Di ba, no? Magagalit ka din. Siyempre, asawa mo, dadamay. Tuloy natin. Di ba? Sa sasakyan ka, sinabi ko sa iyo, ayusin mo ang mga community mo. Sinabi ko sa iyo, magkaisa kayo, pati mga reactor. Anong ginawa mo? Hindi. Nag-create kayo ng GC again Mr. Marinela. Diba? Nagsabi ko sa iyo, mag-sorry ka, ayusin natin. Hindi mo ginawa. Anong sinabi ko sa iyo? Pag hindi mo inayos yung mga reactor at saka founders, aalis ako. Totoo. Kaya, tinunod kong sinabi ko sa iyo, hindi mo ginawa ang kabutihan. Richard, tug na kapag ginawakan yung bro, kaagat talaga kahit tulog. Kaya alam niyo, totoo lang guys, ayoko magpa-impokrito. Pag ganyan lalaki ka, alam mo, kunwari, inuman, o kaya mga, yan po, kaya may papasyal kayo, matutulog kayo, may ibang babae, matutukso ka talaga niyan. Dapat iiwas ka talaga. Para hindi ka matukso, umiwas ka. Matulog ka sa ibang kwarto. Sa labas ka na matulog. Di ba? Para hindi ka matukso. Ay sinasabi ko lang sa inyo guys, that's reality.
nangyayari yan kahit kanino. Yang hindi porket ang babae ginapang ka, mali na yung babae. Mali, kalokohan yun. Kapag ginapang ka ng babae, for example, ginapang ka ng malanding babae, ginapang ka, pero bumigay ka, mali ka pa rin dun, guys eh. Hindi mo pa pwede sabihin, hindi ko naman ginusto. Pinilit niya ako eh. Kalokohan yung tanga. Sinong maniniwala sa'yo? Lalaki ka, ang laki ng katawan mo, pinilit ka ng babae, hindi mo kinaya? Mas malaki katawan, mas malakas ang lalaki kaysa babae. Kaya sinasabi niya, yung pamangkin niya, parang pinilit. Hindi ako naniniwala doon, guys eh. Kahit sa husgado, tatawanan ka eh. Paano pinipili ka? Kahit sabihin mo nilalandi ka ng babae, mas lalaki ka. Sasabihin mo, pinilit ka, bumigay ka. Kalokohan nyo, tatawanan ka ng husgado. Mas malakas ang lalaki sa babae. Ba't ka bumigay? Talo ka pa rin. Matatalo ka pa rin. Kahit saan kaso, guys. Kasi hindi pinilit, hindi. Kalokohan yun. Matatalo ka pa rin. Ganun lang yun, guys. Wala nagpagapang ka eh. Masalanan mo din. Di ba? Sabi nga nila, walang manggagapang kung hindi ka magpapagapang. Di ba guys, walang manggagapang kung hindi ka magpapagapang. So, ibig sabihin, may mali ka rin. Ganun lang yun, guys. Di ba? Sabi ka lang, wow life. Pero ako, boss, hindi ako matutokso. Iniisip ko palagi galit ni Miss. Nanginginig na ako, dapat ganun. Iiwas ka na. Tama yung wow life. Sana all. Sabi Lin, bravo Superman, nakailag ka sa as if hindi pikot yung ending mo. Totoo. Mabuti na lang kasi si Papa Dan. Bakit si Papa Dan nakaiwas? Ang tanong ko sa inyo guys, bakit nakaiwas si Papa Dan? Kasi hindi niya nung pinuntahan siya, hindi siya nagpakita. Ganun dapat para hindi ka matukso. Kung alam mo na makikipagkita sa'yo at talagang type na type ka, huwag ka na makipagkita. Ikaw na mismo ang humiwalay. Ganun lang yun guys. Ikaw na mismo ang humiwalay. Diba? So, tama yung ginawa ni Papa Dan. Kaya si Papa Dan, di talaga matutukso yun. Diba Ay, nako, buti na lang si Papa Dan nakatakas. Nakatakas sa sumpa. Hoy, tuloy natin. Hindi pinapaaway mo yung reactor kaya hindi na kami magtataka. Bakit lahat ng mga founder, karamihan sa amin umalis? Hindi na ako mag-isa. 10 kami sabay-sabay umalis. Hindi ko sila pinilit, kusang loob sila na umalis. Diba? Bakit umalis si Bit Bishop? Almost 100,000 ang nagastos ng Bit Bishop sa iyo. Nung birthday mo, magkano ginastos ko sa iyo? Jinky Lim, wala sa listahan mo ang iba ang ginastos ko. Huwag niyo akong unahin kasi marami akong ginastos. Huwag niyo sabihin na 5,000 ang binigay ko sa cellphone. Isa pa yon. Ang cellphone mo, sabi mo 100,000, di ba? Tinawagan ko lahat ng mga founder ng panahon na yun. Wala pa yung Singapore na yan. Sabi, yun na Ramirez, naramdaman niya kasi na may taglay na kalandian kaya nakaiwas si Boss D. Galing ni Papa Dan, nako. Papa Dan, di ka lang guwapo, matalino ka pa. Hay, nako, oo. Very good. Adventures 24, Kalingap Dan is just a way smarter than them. Kaya he knew the consequence if he would still continue their love team. Pasalamat tayo na hinto at may Danjoy na. Yes, so be thankful, Wala pa yung mga Barcelona, Spain. Wala pa yung mga ibang group na yan. Ilan lang yun? USA, International, Italy, and Philippines. And Bacolod, 5 pa lang ang community mo. Isa lang community, binuo mo. Lahat ng community na tulungan ko para mag-build, united dapat. Anong ginawa mo? Pinirahan mo yung 100,000. Bumili ka ng cellphone. Nagmamadali ka, di ba? Hindi ka nakaroon ng iPhone kung hindi sa aming lahat. Kung hindi ako nagtumikap. Hindi ko sinusumbat yan kasi wala akong pakialam kung anong natanggap mong pera. Ang inaano ko lang sa iyo, na gumagawa ka ng kwento na ang asawa ko may gusto sa iyo. Kaya nagagalit yung asawa ko. Kaya nagagalit siya, kaya siya nagagalit. Kasi nga gumagawa doon ng kwento, di umano. Gumagawa doon ng kwento, kaya nagagalit siya. Pati asawa niya nadadamay. Nagagalit ang asawa ko sa kang pera, kumain ka na kakin. Huwag ka magsinungaling. Kasi alam ng Diyos na tumatawag ka sa akin habang nasa hotel kayo, time na yon kasi gusto mo magpadala ako ng pera, gusto mo mag-extend, kaya pinagalitan ka ng asawa ko. Tama naman si Ma'am Ellen Santos. Sabi ni Ma'am Ellen Santos, Sir Mars, minahan niya daw noon ng sobra si M.
At pag mahal mo, wala kang nakikitang mali. Love knows no boundary. Ano mo, totoo yan, mama. Kasi may ganyan yung kakilala. Yung anak niya pasaway. Kahit alam mo yung anak mo, yung may kilala ko ganyan anak niya pasaway. Talagang, pasaway talaga. Pero makikita mo, mahal pa rin na magulang. Kasi mahal mo. Parang ganun tayo bilang magulang din. Kahit yung anak natin masyadong pilyo. Talagang makulit, ayaw mag-aral. Pero still, minamahal natin. Minsan, kahit alam nating mali, pinapapaano natin, pinapalampas natin. Pero maling pagmamahal yun at maling pagpapalaki. Tingnan nyo guys, no? Merong meron tong cause and effect. Tandaan nyo guys, ang totoong pagmamahal sinasaway mo talaga. Pag nakita mo mali, saway mo. Ganun talaga yung pagmamahal. No? Kasi yung nakita mo mali, hindi mo sinaway. Yes, for you, pag-ibig yun. Pero later on, ikaw magbe-benefit nun. Kasi bakit mo pinalampas? Bakit mo kinonsinte? Hindi yun ang tamang pagmamahal. Ang totoong pagmamahal, sinasabi mo ng tapat. Sabi mo, nak, mali yan. Huwag mong tutuloy yan kasi mapapahamak ka. Di bali magalit ka sa akin, ayaw lang kita mapahamak. Magalit ka na sa akin, pero sasabihin ko sa iyo yung totoo. Ganito, ganyan. So, ganun dapat, guys. Pero kung kukonsintihin mo, in the first place, ikaw pa rin ang mali. Kasi pinagbigyan mo siya at kinonsinti mo. Walang dapat i-blame din. Dapat isisihin ka din. Kasi ikaw na mismo minisabi. May ginagawa ng kalokohan, kinonsinti mo. So, doon pa lang, marami ako nakikitang na pwedeng sasablay talaga siya. Kahit kasuhan niya. Mismo sa sinasabi niya. Mismo sa sinasabi niya. Kinukonsinti niya. Pinapalampas niya. Doon pa lang, talagang na siya. Although, naloko siya, pero in the end, nagkaroon din siya ng actions na talagang mali. Para sa akin, hindi natin pwedeng sisihin lang yung isa. Siya din, meron siya pagkukulang. Hindi mo pwedeng kasi mahal ko, hindi. Ka pa rin, may responsibility ka na i-execute yung tama. Di ba? Ang sabi ng ako ko, wag na mag-extend kasi alam niya, mapipirahan naman ako. Maawa yung asawa ko sa akin kasi nagsusumikap ako sa pagtatrabaho ko bilang isang director sa eskwelahan. 30 teachers ang hawak ko dito sa Amerika. Teacher pa siya. Tignan niyo guys, teacher siya. Di siya teacher sa Pilipinas. She a teacher in US. How come naloko ka ng isang estudyante sa Pilipinas? Tapos pinagmamalaki mo teacher ka sa ibang bansa. Ay nako madam, ako professional din ako madam. Di ako nag-aral sa US. Pero common sense lang madam. Nagtuturo ka ng estudyante sa ibang bansa. Pagdating sa Pilipinas, estudyante, naloko ka? Come on. Ano sana guys, na ano lang talaga ako, hindi ko kinakaya. Totoo lang, hindi ko kinakaya. Kasi pinagmamalaking teacher siya eh. Tapos naloko siya ng isang estudyante. Sa Pilipinas. Na ano ako guys, medyo nadidismaya lang ako. Totoo lang. Sinasabi niya kasi professional siya eh. Hindi ko lang hindi ko talaga ma-take guys. Pero professional ka na, loko ka, teacher ka pa ha. Ay nako. Madam, di po guys madam na lang po ako na medyo nalulungkot lang ako talaga sa nangyari. Amerika, hindi lang akong ordinaryong tao na yunok-yakan nyo, kaya ko kayong idemanda. Ha? At yung ginamalunda, magkita tayo. Ha? Kasi kaya ka na labanan kahit isang korte dito sa Amerika. Huwag ka nga magmayabang. Huwag nga kayo magmayabang. Kayo, ate B. Ano sinasabi niyo sa akin, naghihirap ako? Sino bang naghihirap sa atin? Ako o ikaw, pensyon ang hinihintay nyo. Ako may income ako, may tawa ko may income, yung anak ko militar may income, yung isang anak ko may income. Nagbibusiness pa ako, masipag ako. Oh. Marami na ako narating sa Amerika. 22 years ako dito. Hindi pa akong lang dito na ordinaryo at hindi ako balahura, okay? Kaya kayo kung balahura kayo, mag-ingat kayo mga bungangan nyo. Kahit bastos kayo, mga matanaporong kayo, lalaban ako sa inyo. Akala nyo ha, galit na galit talaga ako. Lalo na pag kinakalaban nyo pamilya ko. Kaya ko kayo, hindi ko ako takot sa inyo. Pero matapang si madam, doon ako natutuwa. Kasi pagdating sa usapang family, matapang siya, no? Nanahimik ako, pinili ko manahimik, but non-stop. Ang daming mga messages dito para sa akin. You know, ang yayabang nyo talaga, grabe kayo.
Grabe kayo manira sa akin. Grabe kayo. Bakit? May binigay ba kayong pera sa akin? Binuhay niyo ba ako? Even single cent. Ano bang pakinabang ko sa community na yan? Ha? Siguro natutuwa lang ako, marami akong nakilala. Well, I don't even care kung sinisiraan niyo ako kasi alam ko ang totoo. But I care sa family ko. You know? Wala kayong binigay sa akin. Wala kayong tinulong sa akin. Puro paninira. O, yun lang. So, sana maging tanda to Na? sa... Pinasi... Alam mo guys, sa lahat ng mga viewers natin, maging tanda to sa lahat ng sponsor. Sana may natutunan kayo dito sa gabi na to guys. Sa lahat ng mga ano natin, listener right now. Sa mga sponsor dyan. Alam ko matatalino yung mga sponsor ng Danjoy. Doon ako believe sa mga sponsor ng Danjoy. No? Huwag niyo pong gagayahin to, yung tipong kinukonsente. No? Pag may nakita kayong mali guys, i-correct niyo po. Mas maganda na yun. No? Sabi nga nila, ang pagsasabi ng tapat, pagsasama ng maluwat. Kaya sa lahat ng mga sponsor dyan, sana may matutunan kayo dito. Naawa lang din ako kay ate. Totoo lang, awang-awa ko sa kanya, sa nangyari sa kanya. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng i-blame lang yung isa. She need to understand na meron din siyang pagkakamali sa punto na yun. Hindi niya pwedeng isisihin yung ibang tao. Sabi nga ng tatay ko, Nak, no, tandaan mo, wala kang dapat ibang sisihin, kundi ang sarili mo. Lahat ng actions mo, ikaw ang may responsibility. Hindi mo pwedeng sabihin kasi niloko ko eh. No, may isip ka eh. Nakapag-aral ka eh. Ako maintindihan ko pa kung hindi ka pa nakapag-aral eh. Ang tatay ko, grade 3 lang ang tatay ko. Hindi pa nakapag-grade 6 pero matalino ang tatay ko. May common sense yun. Kapag alam niyang niloloko siya. No, ang tatay ko kahit grade 3 lang yun. Tinapos ang tatay ko, grade 3 lang inabot noon. Matalino ang tatay ko. I'm so proud. Dahil ako, guys, totoo lang, doon ako natuto sa tatay ko. Kahit mahirap kami, kahit mahirap ka, hindi ka nakapag-aral, ipakita mo, hindi ka pwedeng utuin ng kahit na sino. Pero nakakalungkot lang si ate, pinagmamalaki niyo yung kanyang estado sa buhay, yung kanyang pinag-aralan, pero still, naloko siya ng isang estudyante na nasa Pilipinas lang. Kaya tama yung sinabi ni Nurse Yang, no, wag tayong tumulong dahil sa fame. Wag tayong tumulong dahil nagpapasikat tayo. Tandaan nyo guys, maganda sinabi ni Nurse Yang. Wag tayong tumulong, wag tayong magbigay dahil sa fame kasi masya-shoutout tayo, sisikat tayo, wag. Gawin natin yun mula sa puso. Kapag tumulong tayo, nagbigay tayo, wala na tayong kapangyarihan doon. Basta ginagawa lang natin yun kasi mahal natin sila. Pero don't expect na may balik pa sa atin. Kaya, sa lahat ng mga Danjoy, I'm so proud of you guys. Sa kabila ng mga paninira nila noon sa Danjoy, ngayon, lumabas ang totoo. Yung paninira nila kay Papa Dan, yung paninira nila kay Joy, bumalik sa kanila. Yung sinasabi nila ang Danjoy hindi sisikat. Ngayon guys, kita mo naman pinagpapala si Joy at si Papa Dan. At lalong dumadami din ang mga Danjoy natics. Kaya sa mga Danjoy guys saludo po ako sa inyo. Basta tayo, magbunyi tayo, magsaya tayo, pabayaan natin sila sa issue nila. Ako, napag-uusapan lang to. Kasi marami ako natutunan sa mga oras na to guys. Marami ako natutunan. At talagang I'm so very proud sa lahat ng mga Danjoy. Sobra guys, masaya-masaya ako sa narating ng Danjoy ngayon at malapit na daw mag 1 million yung part 24. Salamat talaga guys, sobra talaga guys. Kaya nga alam nyo, di ba sabi nila nun, totoo si Ma'am Mary Grace eh. Ang sabi nila noon, sa kanila daw ang huling halakak. Tignan nyo. Kaya nga yung sinong tinataas, siyang ibinababa. Ang nagpapakababa, siyang tinataas. Di ba no? Diba? Kaya guys sa lahat ng mga viewers natin, Ma'am Anita Reyes, wag po ay magtampo sa akin kung minasabi ako. Pero ano ma'am, mahal ko kayo ma'am. At sana mag-Danjoy po kayo. Punta kayo sa Danjoy ma'am, mag-Danjoy na po kayo. No? Try to embrace new community. Mabait ka naman madam, talagang nagmahal lang kayo ng sobra. Too much love will kill you.
Sabi ni Jenny Cabrera, kasi nga madiskarte yung nagpasunod sa kanya. Ayun lang, ano. Sabi ni Nersia, ngayon lang ako nagka-encounter na ang daming naabot pero nauto sa isang estudyante lang. Kung may tamang isip ka at matalino, I don't think mauuto ka ng isang bata. Mas malaki ang mali mo at nauto ka. Very well said, Nurse Yang. Palakpakan natin. Very well said. Diba guys? Salamat at simulan natin to guys. Dungeon naman tayo, Lintech. At panoorin natin itong ano ni... Ay, teka lang, aas natin. Hindi na wala yung aas natin guys.